we go again. Nandito naman po tayo sa ating art challenge. And this is our 6th day, pang-anim na araw ng ating Inktober 2023. Ang theme natin ngayon o ang tema natin ngayon ay golden or gold. So, ang naisip kong idea is gumawa ng isang cartoon character na nakuha ko naisip ko galing sa isang maikling kwento na yung kuneho at ang pagong. So siguro maraming nakakaalam ng maikling kwento na to about racing, ano? So naglaban yung kuneho at pagong, and then suddenly nanalo yung pagong. So kung sino yung nanalo, siya yung may award o medal. So i-link natin ito na ating character sa isang competition about isang sports competition na kung saan ang nananalo ay merong gold medal. Ayun. So ililink natin sa golden na tema ng ating character. So yung mga Olympics, Asian Games, kagaya ngayon na nangyari ngayon sa China, and then sa Olympics, mapapansin natin na yung mga nananalo ng gold ay kinakagat yung kanilang medalya, yung gold medal nila. So yung character natin dito, siyempre yung pagong. And then nanalo siya, kalaban yung kuneho, kinakagat niya yung kanyang gold medal. So ganyan yung ating ginawang character ngayon. So ito ay ang style nito ay cartographic o cartoon style, na which is pwede mong gawin sa mga book illustration at makikita mo sa mga children books illustration, pwede mo siyang gawin. Ang ganitong style pwede mong gawin sa mga school projects, lalong-lalo sa mga pambata sa elementarya at sa high school. So kung college naman, kung nasa kolehiyo yan, parang hindi na siya bagay, no. So dapat realistic na kung college. So mas maganda ang ganitong style ng illustration kung sa elementarya or sa high school, sapagkat friendly siya. Yung cartoon style ay very friendly. So sa mga makikita nating mga TV shows na may cartoon character, ganito yung estilo ng pagguhit. Okay, so ang ginamit nating papel dito ay same pa rin, yung watercolor journal na merong 160 GC mang kapal. And then same pa rin yung ating ginamit na pen, micro pigma, brush pen. So yung outline natin na ginamit dito ay yung brush pen para magkaroon siya ng dynamic strokes na may mga part na makapal, may mga part na manipis. Yun. So sa pamamagitan ng iba't ibang strokes na pwede nating gawin, ay maaari nating kagawa ng kakaibang mga dibuho o style sa ating character. Sa pamamagitan ng iba't ibang strokes, gaya ng straight lines, mostly curved lines, pag cartoon style, mostly mga curved lines o anong tawag doon sa Tagalog ng curved line, ng mga kurbada. Yan. So yun ang mostly na ginagamit sa cartoon style character para dynamic yung kanyang estilo. Okay, so sa golden nga yung ating topic. Yan, may medal siyang kinakagat. So hindi natin na stabilize na gold talaga kasi walang kulay. So isipin natin gold yung kanyang kinakagat. So sa mga sports competition, merong tatlong mga medalya, merong bronze, silver, and gold. So mostly yung mga nagpuputoshoot after ng isang sports competition, kung sino nang nalo, siya yung kumakagat ng gold medal. Alright. So sa ganitong style o estilo ay madali lang itong gawin. Kahit mga beginner na mga artist ay pwede itong gawin. And then yung ginamit nating ulit na lapis ay yung red pencil na may lead na red, para mas madali nating makita yung mga lines. So pwede naman kayong gumamit ng ibang lapis
pwedeng HB or 2B. So mas maganda yung number na 2B ng lapis kasi malambot yung kanyang lead. Mas madali siyang i-sketch. Itong red lead na ginamit kong pencil ay ang number nito is 5B. So may mas malambot siya sa 2B. No, may pinakamatigas ay 2B sa mga sketching pencil. Yan yung pinakamalambot nasa 12B ngayon eh. Alright, so sa klase naman ng mga pens na pwede natin gamitin, pwede tayong gumamit ng ball pen ulit. Pwede rin gel pen, pwede rin. Kung meron kayong pentel pen na pointed, pwede rin. Pero malaki yung kanyang lead. No? So mas maganda itong micropigma pens ay sapagkat magaganda yung kanyang mga lead. Meron din nabibili na mumura lang na mga pens kagaya ng Unipen yung brand. May iba-iba rin siyang mga numbers. Pwede rin yung magamit yan. Alright. So napakabilis nating nagawa yung ating character na pagong, which is siya yung winner sa laban nila ng kuneho. Alright. So yung kuneho nandun lang sa likod, talunan, nakaupo, stress. And then hindi siya masyado nating in-highlight kasi yung character na in-highlight natin dito o pinibigyan ng focus ay itong si Pagong. Alright, nandun lang, maliit lang yung ating character drawing sa isang kuneho na talunan. Nasa likod lang siya ng ating bidang Pagong. Then after this, lalagyan natin ng mga shading na strokes, which is ang gagamitin natin ay 0.02 lang, wala tayong 0.01. Mas maganda sana kung meron tayong 0.01 kasi mas pino yung kanyang strokes. Right, lagyan natin ng kunting design yung grounds. Then burahin na natin dito yung ating sketch para mas malinis yung ating pag shading ng ating maliliit na strokes gamit yung ating 0.02 na pen. Okay, so itong red lead na pencil, madali lang naman siyang mabura eh. So mas maganda rin kasi kung malambot yung papel na ginagamit nyo, kagaya itong watercolor journal, mas madaling mabura yung sketch ng lapis mo. Kung gagamit ka ng medyo glossy na mga papel or bond paper, medyo mahirap siyang mabura. Didikit talaga siya yung didikit siya talaga yung mga sketches, lalong-lalo na itong red pen kasi parang may similarity siya ng colored pencil, medyo waxy yung kanyang stroke, ang kanyang mga sketches, kumbaga yung lead niya ay waxy, hindi katulad ng lapis ay graphite yung kanyang output. Mas mahirap burahin yung mga graphite na pencil kung mas nasa 12B or 6B, 8B. So kaya mas advisable kung gagamit ka ng 2B na pencil for sketching. Itong red lead, nasa sa'yo na lang yung trip mong gumamit ng red na pencil, pwede rin. Pwede ka rin gumamit ng color pencil lang na yung Faber-Castell, pwede rin yun. And then pwede mo siyang ma-overlay ng iyong pinanink, and then pwede mo na siyang matakpan ng mga lines. So kung mag-sketch ka ng color pencil, huwag mo lang siyang masyadong ididiin para hindi siya masyadong slippery sa pen, kasi itong ating micropigma is watercolor base. So yung color pencil is a wax base, kung saan minsan hindi didikit doon yung ating watercolor base na ink. Okay, so malapit na matapos yung ating illustration para sa araw na to, yung ating art challenge na Inktober 2023, at ang tema natin ay golden or gold. Okay, panalong-panalo yung ating bidang si Pagong. Kinakagat niya yung kanyang medal, gold medal. Isipin na lang natin gold medal kahit walang kulay.
So, ang kulay ng gold medal, medyo yellowish yung kanyang kulay na metallic. So, sa mga illustration ng watercolors, napakahirap i-render yung gold na kulay sapagkat walang metallic sa watercolor. Pwede ka namang bumili ng mga metallic pigment at ihalo mo sa inyong watercolor shade mo doon sa may part na may mga gold. So some artists ay gumagamit ng filament, gold filament, and dinidikit nila sa kanilang mga illustration para makuha nila talaga yung gustong-gusto nilang kulay na metallic na shade ng part ng isang artwork. Alright, so almost done na yung ating rendering ng kanyang shading. Hindi masyadong hardcore yung ating mga nilagay na mga shading para hindi matapang yung contrast ng ating artwork. Parang pangbata yung dating. Mas maganda sa mata, hindi masakit tingnan. And for the last stroke na gagawin natin is itong mga long curve lines para sa kanyang background. Ito na yung final steps na gagawin natin sa ating illustration. So sana nagustuhan nyo yung ating ginawang artwork ngayon. And then sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pwede na kayong mag-subscribe, and then para mantabayan na yung susunod pa nating mga video about artworks and illustration. And then tatapusin natin tong isang buwan na to sa ating Inktober Challenge 2023. Nasa pang-anim na araw pa lamang tayo, marami-rami pa yung ating mga gawang illustration. And then lagay natin yung ating tema, golden, ilagay natin ang pizza. And then syempre yung pinaka-last lagda ng artist, kung sino yung gumawa. Alright, maraming salamat sa mga nanood. See you tomorrow.